Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amen. Allahu Akbar. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Tayo po ngayon ay nakasadlak sa isang constitutional crisis, pero mas masahol pa rito ay ang crisis ng pagkatao ng Pilipino. Nandiyan po ang krisis sapagkat lumalabas ng Pilipino ay manhid sa mga tunay na suliranin ng ating bansa. Manhid siya sa kanyang relihiyon, manhid siya sa pakikipagkapwa, manhid siya sa pagsimpatiya sa mga naging biktima ni Duterte, manhid siya sa malawakang paglaganap ng droga ng kampon ni Duterte, manhid siya sa hindi pagkundina sa lahat ng mga ginawa ni Duterte'ng kasamaan o krimen sa ating bansa. Hindi na po natin kailangan o kakayanin ulit-ulitin ang kanyang maging kababuyan, kahalayan na pinakita sa ating pong bansa, kawalanghiyaan, shameless. Hindi po pagmumurayan yung sinabi kong kawalanghiyaan. Ang ibig ko po sabihin niyan ay manhid na at wala na pong hiya-hiya ang Duterte. At ganun na rin lahat ng Pilipino na hanggang ngayon nagpapakilala pa na sila ay DDS. Lahat kayo na nagsasabing kayo ay DDS o maamin o maayon o lumilinya sa pagka-DDS, kayong lahat ay sumpa sa ating bansa at sumpa sa ating pong lahi. Yan po ang ating pong paninindigan sapagkat lahat na yata ng kabuhungan ay pinakita ni Duterte, meron pa rin sumasamba kay Duterte. Anong klaseng lahi? Anong klaseng lahi? Anong klaseng lahi? Meron tayo, mga kaibigan. Nakakadiri. Ultimong vlog, ayoko pong patulan niya mga yan sapagkat hindi naman sila pareho natin ng mga professional na media practitioner. Pero pinagmamalaki pa nila na sila ay DDS at pag ikaw ay gagawa o magsasabi ng mabuti at hindi sang-ayon sa kanilang linya, sasabihin bayaran ka, ikaw ay nasuhulan ng mga Marcoses, ikaw ay na-engganyo ng mga pinklawan, dilawan. Mga kaibigan, ito ang sinasabi kong kabubuhan na ipinamana ng hindi po makataong pagkatao ni Rodrigo Roa Duwag Traidor Duterte. Mga kaibigan, medyo nalaglag yung aking pong inumin na baso ng inumin sa lakas, pero baliwala po yan sapagkat talaga pong masyado po tayong naapektuhan sa pagkamanhid ng lahing Pilipino. Akalain ninyo, hanggang ngayon, meron pa nagpapakilalang sila ay DDS. Hanggang ngayon, meron pang nais na malaman na siya ay Maka Duterte. Nagsasabi pang Tatay Digong at ang kanila pong pinaglalaban ay magiging Pangulo si Sara Duterte. Anong klaseng lahi? Anong klaseng lahi meron itong tinatawag na Pilipino? Nakaka-insulto na kuminsan, sabi nila, only in the Philippines. Mga Pilipino lamang ang ganyan. Nakakadiri na po yan. Nasa atin ang pagbabago. Meron pa tayong mga persona non grata. Persona non grata niya si Vice Ganda. Persona non grata niya si Waldy Carbonell sa Davao. Si Walden Bello. Mga kaibigan,
Ipipersona non grata nyo ang isang veteranong aktivistang journalist na pareho ko. Persona non grata si Warden Bello, isang political philosopher na dapat pa nga ay dakilain natin sa kanya pong makabansa, nationalist na pag-iisip. At ito pong pinakapopular na TV host ng pangalan ay Vice Ganda. Who are you, Dabaweños, to declare him persona non grata? No, Paris ba yan? Davao City? No, kung hindi kayo puntahan, mabuti nga kayong mga Dabaweño, magkanya-kanya na lamang kayo, maging republika na lamang kayo ni Kibuloy, republika kayo ni Duterte, ang alkalde ninyo, gawin na ninyong pangulo ninyo, si Baste, yan duwag na mayor ninyo, at yung inyong corrupt congressman ang bubugbog ng kanyang bugaw, meron na siya mga maraming bodyguard, ang dami niyang baril, sa mananaksak pa, abay, kaugukan na po yan. Sobra-sobra na ang hindi po tayo marunong magmura. Hindi ko na po mumurahin yung mga Dabaweño. Pero, pag hindi ka Dabaweño at ikaw ay DDS, ikaw ay kasumpa-sumpa ka. At dapat ikaw ay tangkiliking persona non grata ng lahing bansang Pilipinas. Kaya nga po, nagbubuo po kami ni Colonel Leonardo Odonio, PMA Class 64. Medyo matanda-tanda na po yan. Class 64. Ako po, Alpha Pi Omega Fraternity Man, Bat 63. At tayo po ay miyembro ng Integria ng Independent Grand Lodge of the Philippines, Free and Accepted Masons of the Philippines. Mason po tayo. Tayo po ay dati pong Kristiyano, tayo po ay dati naging sakristan, tayo po ay proud Muslim convert. Ako po ay Haji, na kompleto ko na po yung 5 pillars of Islam, at yan po ang aking pagkatao, sapagkat lahat ng Pilipino bago naging alipin ay Muslim. Lahat po, walang exception. Lahat ng inyong ninuno, lahat ng inyong lolo at lolo, Muslim po yan. Katunayan, ang pinakamatandang moske o simbahan dito po sa Asia ay nandito po sa Pilipinas, nandun po sa Tawi-Tawi, Isla ng Simonol. At ang nagdala po dyan ay si Sheikh Kariban Makdum. Nandyan po yung mga posting malalaki na kahoy ng moske. Panahon pa yan ng mga 14th century bago dumating si Magellan. Mga Muslim po tayong lahat. Ang aking pong ninuno, Muslim at Kastila. Ngunit sa amin pong pagkakastila, kami po yung rebelde, kami po yung Katalan. At ang Espanya nung araw ay sinakop ng Muslim ng 80 taon, mga kaibigan. Yan po ang kasaysayan po ng Islam. And I am a proud practitioner of Islam. Muslim po ang aking pakilala sa aking sarili. Muslim po ang aking pong pagkakilanlan sa aking pong kopya o sombrero. At yan po ay aking pong paninindigan, sapagkat sa Muslim, bawal maging baboy, bawal maging mag-ugaling Duterte, bawal ang magiging bastos sa babae, bawal ang nagbumura, bawal ang nagmumura sa Diyos, mga kaibigan. Ano ba ang nagawa ni Duterte mabuti na dapat pang ipagmalaki ng mga Davao Death Squad or Duterte supporters? Mga kaibigan, kabaliwan na yan. Dapat tayo mga Pilipino, ideklara natin na persona non grata ang mga Duterte sa ating buhay. Linisin na po natin ang ating pagkatao. Tanggalin na po natin yung ating pagkakaduwag na ang isang tao na nagbumura sa ating Diyos ay ating pa rin paniniwalaan, at ang hayagan, nagnanakawan, bumabastos
sa ating pong Kongreso pa rin ni Sara Duterte ay ating pa rin gagawin bahagi ng ating buhay. At meron pa mga nababaliw na Pilipino na nagsasabing ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas walang iba kundi si Sara Duterte. Anong klaseng kabaliwan yan? Hoy! Anong klaseng kabaliwan yan? Kayo na dapat maging Pilipino ang unang tatayo para po sa kabutihan. Huwag ninyong papairanin ang kababuyan, yung inyong pagkaduwag, at yan ang inyong dahilan kung bakit kayo ay dumadakila pa rin sa mga Duterte. Yan po ay karuwagan na baka kayo balikan ni Sara Duterte, baka totohanin ni Baste na bobombay niyang Ilocos. Huwag mong subukin ang Ilocano sapagkat Ilocano po ako at nakikita ninyo, nararamdaman ninyo ang pagkatao ng isang Ilocano. At sapagkat ako po ay Muslim, kaya po tayo disente, hindi po tayo nagmumura, hindi po tayo sumasalbahin ng babae, hindi po natin tatawagin ng kahit na ano si Sara Duterte sapagkat siya po ay babae. At ang mga Muslim, dinadakila po mga ina, hindi po yan nagsasabi ng PUTA ina mo, sapagkat sa Muslim, ang ina ay sagradong tao, mga kaibigan. Ngayon, babalik po tayo doon sa issue ng persona non grata. Nananawagan po ako sa lahat ng aking subscriber, sa lahat ng followers ko. Hugasan po natin ang ating pagkatao, tanggalin natin ang mansya ng Duterte sa ating kaisipan, sa ating pag-uugali, sa ating pananalita. Kaya nga po, ultimo mga kakampi ko, pag sinasabi kong kayo mga vloggers na kumakampi sa kabutihan, laban sa kasamaan, laban sa mga Panelo, laban sa mga Roque, laban sa mga Duterte ng ating buhay, eh wag po kayong gagaya sa kanila. Huwag kayong magmumura. Pangit po yan. Let us cleanse ourselves of the Duterte culture. Let us declare Duterte persona non grata in our families, in our lives, in our society. Huwag po natin tatanggapin na meron pang Duterte, lalo yang ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte, at kung sino man naniniwala sa kanya, yung mga Sara Duterte, Basti Duterte, Paulo Duterte, huwag na po natin sundin yan. Huwag na po natin kilalanin. They are the most disrespectable. Hindi dapat na ginagalang na mga nagkukunwaring Pilipino. They are creatures of their own folly. They are creatures of their own crime, their criminal world. And let us cleanse ourselves. Let us rebaptize ourselves, not being DDS. Tanggalin na po natin sa bokabularyo natin yan. Yan pong pagkatao o alaala na nagkaroon minsan tayo ng demonyo na ating pinayagan na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Let us declare the bad Dutertes, and there are 99% of them that are bad. Personas non grata sa ating pong buhay. Mga Duterte, papangalanan po natin, nagbubuo po kami ng Democratic People's Congress ni Colonel Leonardo Odonio at ni Atty. Homobono Adasa. Magtatayo po tayo ng isang kongreso na kung saan idideklara natin formal na ang pangalang Duterte ay persona non grata sa ating buhay sa pangunguna ni Sara Duterte, Basti Duterte, Pulong Duterte, Kitty Duterte, at yung mga iba pang mga Duterte diehard supporters. Gagawin po natin, linisin ang ating pong lipunan. Bago po natin malinis ang ating lipunan, lilinisin po natin muna ang ating sarili bago po natin malinis ang ating pong lipunan. Linisin natin ang ating gobyerno. Tanggalin natin lahat ng memorya, lahat ng magbabalik ng alaala
na minsan pinayagan natin maghari sa ating mundo ang pangalan Duterte. That is my call, that is my challenge, that is my plea. If need be, that is my prayer. Let us cleanse ourselves of the Duterte culture. Masama pong kultura yan. Kultura ng katraidoran. Kultura ng pagbibenta ng ating bansa sa mga insik. Kultura ng pambababoy sa mga ina. Kultura ng pagbumura sa Diyos. Kultura ng Duterte na dapat hindi pamarisan. At pag yan, papamarisan ng mga nagkukunwari o nagpapakilalang sila ay Duterte diehard supporters, gawin po natin persona non grata lahat ng miyembro ng DDS sa ating pong tahanan, sa ating pong buhay, sa ating pong bansa. That is my stand. Yan po ang aking paninindigan. Yan po ang ating pakikipaglaban. Ako po si Kawaldi Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!